isang kapansin-pansin, ang dami-dami mga tatay ang nasa gitna mismo at nasa harapan ng simbahan, ng altar. Alam niyo kung may bata pa, madalas yung mga tatay nasa likod ng simbahan. At kapag panahon na ng humilya, ng sermon, lumalabas sila at naninigarilyo at nagpepertuhan. Alam ko po yan sapagkat sumasabay din ako sa tatay ko. So pagdating ng homily, lalabas na kami. Hindi naman po ako naninigarilyo. Basta sumasabay lang sa aking tatay. Pero ngayon nakita natin yung pagbabago, yung mga tatay, hindi na gano'n. At ako'y natutuwa na binibigyan ng halaga dito sa parokya ito ang mga tatay. Hindi pa Father's Day, pero parang gusto mo na silang datingin ng Happy Father's Day. Pero pa yung mga tatay, kasi kayo, sige na. Kung hindi kayo sigurado, okay. Maaari po ang palakpakan natin ng ating hindi po kayo yung mga tatay dito sa akin, sa kasama ko dito sa altar. Alam po ninyo kami mga unwell fathers. Ibang tawag nyo sa amin ay father din. Madalas na sinasabi, madalas natin narinig siguro, pagkabili niya, pinapamalalan ng tayo mga tatay, madaling maging tatay, mahirap magpakatay. Diba? Dami-dami mga absentee fathers. Ilan halimbawa sa atin yung nakaranas na ganito kapag may assignment sa eskwela, pupunta sa tatay, "Tay, meron pa akong assignment sa math." Ano sinasabi ng tatay? Pumunta ka sa nanay mo. Lumalaki yung bata, akala niya, boto si tatay. Hindi marunong sa math, di ba? Kaya alam nyo, napakalaking responsibilidad ng maging tatay. And we have our patron saint as our model, Saint Joseph. Saint Joseph, the husband of Mary, the patron saint of workers, but Saint Joseph is also the patron saint of fathers. And he is really the best father because he is the father of what we call as the Holy Family. Siya yung tatay ng Sagrada Familia. Sa Ebanghelyo po nabanggit, ang sinasabi ni Jesus kapag siya ay nagpapakita ay sumainyo ang kapayapaan. Para ang sinasabi niya, peace na tayo. Nung siya ay namatay sa krus at muli na buhay, naganap na ang pakikipagkasundo ng tao sa Diyos. Full reconciliation took place when Jesus died and rose from the dead. Kaya kapag sinasabi niya, sumainyo ang kapayapaan, hindi lamang ito pagbati, hindi lamang ito wish, kundi ito ay isang pagpapahayag na nasa atin na nga ang kapayapaan. Subalit ang sinabi ni Jesus sa original na salita, sinasabi niya ay shalom. Ano ba ibig sabihin ng shalom? Shalom ay hindi lamang yung walang away, walang gulo, walang sigalot. Ang ibig sabihin ng shalom ay parang nangyayari kung anong dapat mangyari sa ating buhay. Ibig sabihin, kung ano yung plano ng Diyos para sa atin ay nangyayari. At kapag nangyayari ang plano ng Diyos sa ating buhay, tunay na makapangyarihan ng Diyos sapagkat yung kanyang will, yung kanyang wish, yung kanyang plano para sa ating lahat ay tunay na nangyayari na. At kapag nangyari na yan, makakaroon tayo ng tinatawag na shalom, kapayapaan, peace. Kapag hindi ito nangyayari, hindi tayo makalagay. Alam natin, hindi tama. May hindi tama sa ating buhay. Kapag ang ating buhay ay hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, isa sa ayaw ng Diyos ay maghirap ang kanyang mga anak. Alam niyo, ang kahirapan, poverty, is evil. Kasamaan yan, masama yan. Kaya ang simbahan, nilalabanan ang kahirapan, ang kadukhaan, sapagkat ito ay taliwas sa plano ng Diyos.
Kung titignan natin halimbawa ang aklat ng Genesis, ano sinasabi doon? Ginawa ng Diyos ang langit at lupa at nilikha niya ang lahat ng dito para sa tao. Ganon kagaling ang ating Diyos Ama nasa langit. Ibinigay niya ang lahat sa atin. Kaya nga wala dapat nagugulong, wala dapat nagkukulang sa anumang pangangailangan niya sa kanyang buhay, sapagkat yung ating tatay ay napakayaman. Ibinigay niya ang lahat na nandito sa mundo nito. Kaya kapag kami nagdurusa, kapag kami nagbubuto, kapag kami naghihikahos at naghihirap, ito ay taliwas sa kagustuhan at sa plano ng Diyos. Yung ating problema sa araw na ito sa gitna ng kahirapan, nasaan ang simbahan? Ano yung sagot yan? Sa gitna ng kahirapan, nasaan ang simbahan? Hindi ba tayo ang simbahan? At kung tayo naghihirap, naghihirapos, ang simbahan din ay naghihirap at naghihirapos. Ano magagawa ng simbahan? Alam niyo, napakaganda ng speak ng mga kabataan natin kanina, di ba? Maganda yung sinabi ni Father kay Hector. Ayusin muna yung buhay pananampalataya, buhay spiritual. At kapag ito ay nais sa ayos, susunod na ang lahat-lahat. Kung minsan sasabihin natin, masyado naman ini-spiritualize yung isang material na problema. Pero, tama yung sinabi ni Father. Diba? Nakita rin natin isang kabataan, nangihirap daw siya. Pero mukhang masaya-masaya naman, malusog. No? Pero magaling siya umiyak. Ayan. Siguro iba yung santi ng kanyang pagdurusa at paghihirap. Ang tanong natin, ano magagawa ng simbahan? Balikan natin yung sinabi ni Father, yung sinubuhay spiritual. Ano kayo tinuturo ng simbahan? Alam nyo, anong tawag nyo sa aming mga diri ko ngayon? Di ba tinatawag kami Father? Di ba yung tawag kami sa skit, ang tawag ay Father. Pag dinanslate nyo tatay. Alam nyo, bago ko din ako pare, kung tinawag mo Father, medyo pinagpunta ako. Kasi yung tumawag sa akin ng Father, Lola. Hindi ko naman pwede tawagin anak. Diba? Pero alam niyo yung relasyon, kapag ang tawag sa amin Father, dapat ang tawag ko sa inyo ay my sons and daughters. Diba? Pero kapag ka nagmimisa na, kahit si Monsignor Albert yung nagmimisa, hindi, ang tawag niya sa kanya, hindi Monsignor, diba? Ang tawag ng balik nagmimisa sa ating lahat ay mga kapatid. At kung tayo, kung tawag ng pari sa inyo kapatid, lahat tayo mga kapatid, ibig sabihin, iisa ang aming amang nasa langit. Tayo lahat ay magkakapatid. Kaya lang, hindi natin kumisan, lubusang makaluwa, ano ang ibig sabihin ng aming pagiging magkakapatid? Madalas, yung mga salitang alam natin, nakalimutan na natin ang kahulugan nito. Halimbawa, alam niyo ba ang kahulugan ng salitang kahulugan? Medyo hinigising ko lang po kayo. Pag hinahanap natin ang kahulugan ng isang bagay, ano yung hinahanap natin? Ano ba yung salitang ugat ng kahulugan? Ano yung salitang ugat nito? Hulog. Galing. Kailan ba nahuhulog ang isang bagay? Unang-una, kailangan, para mahulog ito, kailangan ay may bigat. Yung balon, yung lobo, hindi mahuhulog, magaan. Mahuhulog lang ng isang bagay kapag may bigat. Pag hinahanap natin ang kahulugan ng isang bagay, hinahanap natin yung bigat nito. Diba? Kaya nga kapag kayo kasama niyo sa bahay, kung ano yung pinagsasabi, ano sinasabi natin, wow, ang bigat. Diba? Bigat. Ayun, maaari ka bigat. Mahuhulog na ba yan? Yung ating mga sapatos o sandals, hindi mahuhulog yan kasi nasa lapag na, diba? So, mahuhulog lamang yan kapag mayroong lalim. Kaya nga kapag hinahanap natin ang kahulugan ng isang bagay, hinahanap natin yung bigat at lalim nito. Kaya nga ganun din, pagka hindi nyo na maintindihan yung sinasabi ng kainuman ninyo, wow, pare, ang lalim. Hindi ko matig. Diba? O di naman kaya, masyadong matayo, hindi ko maabot. Yung taas at lalim, pareho lang yan, depende mo nasa ka. Kung nasa baba ka,
taas. Pagka nasa taas ka, malalim. So pag hinahanap natin ang kahulugan ng isang bagay, hinahanap natin yung bigat at lalim nito. Ano yung hinahanap natin? Kapatid. Alam niyo ba, kung hindi lamang sabihin ng kapatid pinatid. Kaya nga, ang isang alternative na salita ng kapatid